isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay." Nang magkagayoy bumangon si Job at hinabak ang kaniyang balabal at inahitan ng kaniyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon." Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mang Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat kanyang pinanghahawakan na matibay ang kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kaniya." At sinabi ni Job sa kanyang asawa, "Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" At sinabi niya, "Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon." Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari ang Diyos. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ng kanyang mga labi, at naupo silang kasama niya sa lupa na 7 araw at 7 gabi.
sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinanging ilabutan ay dumarating sa akin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Narito masdan, ako'y nagsiyasat at gayon nga. Dinggin mo at talastasin mo sa iyong ikabubuti. Mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal. Siya'y sumusugat at pinagagaling ng kaniyang mga kamay. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Nasa kanyang karunungan at kapangyarihan, kaniya ang payo at pagkaunawa. Sa kanyang kamay nandoon ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Bagaman ako'y patayin niya, aking ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang di banal ay hindi makaharap sa kanya. Narito aking inayos ang aking usap, talastas ko na ako'y matuwid. Walang pagsalang ako'y magsasalita sa makapangyarihan sa lahat, at nagnanasa akong makipagmatuwiranan sa Diyos. Dinggin ninyo ngayon ang aking pangangatuwiran, at inyong dinggin ang mga pagsasanggalang ng aking mga labi. Kung magkagayo'y tumawag ka, at ako'y sasagot. Bagaman ako'y patayin niya, aking ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang di banal
hindi makahaharap sa Kanya. Narito aking inayos ang aking usap, talastas ko na ako'y matuwid. Ang tao na ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na parang bulaklak at nalalagas. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Aking ding hihintayin siya. Gayoy, sumagot si Job at nagsabi, hanggang kailan pahihirapan ninyo ang aking kaluluwa? At babagabagin ako ng mga salita. Talastasin ninyo ngayon na inilugmok ako ng Diyos. Ngunit mahabag kayo sa akin, o kayong mga kaibigan ko. Hinubaran niya ako ng aking kaluwalhatian at inalis ang putong sa aking ulo. Inilayo niya ang aking mga kapatid sa akin, at ang aking mga kakilala ay pawang ng iba sa akin. Gayon may hindi ako tatahimik sa aking pag-asa. Talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na mag-ibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. O mga sulat nawa ngayon ang aking mga salita, o mga labda nawa sa isang aklat, nang isa nawang panulat na bakal at tingga, na mga ukit nawa sa bato magpakailanman. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko sa pananabik. Talastas ko na manunubos sa akin
Pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siyang makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba, sapagkat nalalaman ko na hindi ako bibiguin, at ang aking pag-asa ay hindi mapapahiya. Kaniyang nalalaman ang daan na aking nilalakaran. Pagka kaniyang nasubok ako, ako'y lalabas na parang ginto, manunubos sa akin ay buhay magpakailanman. Ang manunubos sa akin ay Nang magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, O manunawang maalaman ko kung saan ko masusumpungan siya, upang ako'y dumating hanggang sa kaniyang likmuan. Aking aayusin ang aking usap sa harap niya, at pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatuwiran. Makikipagtalo ba siya sa akin sa kalakhan ng kaniyang kapangyarihan? Hindi, kundi pakikinggan niya ako. Narito, ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya. Sa kaliwa, pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan na hindi ko makita siya. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kaniyang nasubok, ako ay lalabas. Akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang. Ang kaniyang daan ay aking iningatan, at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig, nang higit kay sa aking kailangang pagkain. Sapagkat kaniyang isinasagawa ang itinakda sa akin, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanya.
Kaya't ako'y nababagabag sa kanyang harapan. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kaniyang nasubok, ako ay lalabas. Akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kaniyang mga hakbang. Ang kaniyang daan ay aking iningatan, at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Kaniyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman, at ibinibiti ng lupa sa wala. Kaniyang ibinabalot ang tubig sa kaniyang masisingsing alapaap. Kanyang ginuguhitan ng hangganan ang ibabaw ng tubig. Narito ang mga ito, ang mga gilid lamang ng kaniyang mga daan. Lalabas akong parang ginto. Tunay na may mina, na mayroong pilak, at dako na ukol sa ginto na kanilang pinagdadalisayan. Ang tao'y naglalagay ng wakas sa kadiliman, at sumisiyasat hanggang sa kalayo-layuang hangganan ng mga bato. At ang bagay na nakukubli ay inililitaw niya sa liwanag. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Hindi nalalaman ng tao ang halaga niyaon, ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay. Sinasabi ng kalaliman, wala sa akin. At sinasabi ng dagat, hindi sumasa akin. Hindi mabibili ng ginto, ni matitimbangan man ng pilak ang halaga niyaon. Oo, ang halaga ng karunungan ay higit sa mga rubi. Naunawa ng Diyos ang daan niyaon, at nalalaman niya ang dako niyaon, sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga
ng lupa upang bigyan ng timbang ang hangin. Oo, kanyang tinatakal ang tubig sa dakalan. Nang siya'y gumawa ng pasiya sa ulan at ng daan sa kidlat ng kulog. Nang magkagayoy nakita niya ito at inihayag. Kaniyang itinatag ito, oo, at siniyasat. Hindi mabibili ng ginto, ni matitimbangan man ng pilak ang halaga niyaon. Oo, ang halaga ng karunungan ay higit sa mga ruby. Nauunawa ng Diyos ang daan niyaon at nalalaman niya ang dako niyaon, sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Hanggang ako'y mabuhay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. Ang aking katuwiran ay aking pinanghahawakan, at hindi ko bibitiwan. Ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan. Dinggin ninyo, o dinggin ang hiyaw ng kaniyang tinig, at ang sigaw na lumalabas sa kaniyang bibig. Kaniyang ipinadadala sa silong ng buong langit, at ang kidlat niya'y sa mga wakas ng lupa. Sumunod nito'y isang hugong na dumadagundong, sapagkat sinabi niya sa niebe, lumagpak ka sa lupa. Gayon din sa ambon at sa bukso ng kaniyang malakas na ulan. Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang yelo. Oo, kaniyang nilalagyan ang masinsing ulap ng halomigmig. Kaniyang pinangangalat ang alapaap ng kaniyang kidlat. Ang Diyos ay kumukulog na kagilagilalas ng kaniyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Dinggin mo ito, O Job, tumigil ka at bulayin ang kagilagilalas na mga gawa ng Diyos. Karilagang ginto ay
May taglay ang Diyos na kakilakilabot, nakarilagan. Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap? Ang kagila-gilalas na mga gawa niya na sakdal sa kaalaman. Mailalatag mo ba na kasama niya ang langit na matibay na gaya ng isang salaming binubo? Ngunit ang hangin ay dumadaan at pinapalis ang mga yaon. Ang Diyos ay kumukulog na kagila-gilalas ng kaniyang tinig. Dakilang mga bagay ang ginawa niya na hindi natin matalastas. Dinggin mo ito, o Job, tumigil ka at bulayin ang kagila-gilalas na mga gawa ng Diyos. Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan. May taglay ang Diyos na kakilakilabot, nakarilagan. Tungkol sa makapangyarihan sa lahat, hindi natin mauunawa. Siya'y marilag sa kapangyarihan at sa kahatulan at sa ganang kaganapan. Siya'y hindi bibighati. Kinatatakutan na siya ng mga tao, sapagkat may espiritu sa tao. At ang hingga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Bulayin ang kagila-gilalas na mga gawa ng Diyos. Nang magkagayoy, sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga. Sino ang nagsara ng mga pinto sa dagat, nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay bata? Nang aking sabihin, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka nalalagpas. At dito'y titigil ang iyong mga palalong alon,
umpisa ng umaga, mula nang ikaw ay magkaroon ng iyong mga kaarawan. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abon. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. At tinalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job, nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job, at nakita niya ang mga anak